Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 16, 2025, 143 days to go bago po muling ma-impeach ito pong si Vice President Sara Duterte kung hindi po magtatagumpay ang inihain na motion for reconsideration ng House of Representatives kaugnay po ng impeachment complaint na isinampa po sa kanya. Alam nyo, napakahalaga po niyang issue na ito sapagkat nakasalalay din po dito ang leadership po ng Senado. Hindi po titigil ang minority sa kasalukuyan na mabawi ang leadership po diyan. Sapagkat kung magpapatuloy ito pong si Senate President Tito Soto na maupo bilang pinuno ng Senado, malamang sa malamang matutuluyan pong magkaroon ng paglilitis laban po dito kay Sara Duterte. Kaya nga ngayon nakikita po natin ang galawan partikular ng minority. Mga galit sila. Ini-express lang naman nila yung kanya-kanyang mga saloobin sa mga kanya-kanyang issues. Pero hindi mawawala sa isipan ng taong bayan na nandiyan sila partikular para suportahan ang mga Duterte. At kapag hindi nag-ingat ang ating Senate President sa kasalukuyan, kasama ng kanyang mga pinagkakatiwalaan sa majority, baka ang ilan po sa mga kasama po nila sa majority ay masilat. Sabi nga po nitong si Senador Alan Peter Cayetano, ang minority laging gustong maging majority. Pero ang majority, syempre, hindi gugustuhin maging minority. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa at malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Unahin po nating reaksyonan ang pangyayari kahapon sa Senado bago pa magsimula po ang sesyon na atin pong binantayan. Kasi akala natin magkakaroon po ng rego doon Pero prior to that, naglabas na po ng saloobin ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi niya po direktang sinasagot ang mga tanong. Bagkos kapag siya po ay tinanong, siya naman din po ay magtatanong anong uri po ng pagsagot. Parang pamimiloso po ang ginagawa nito pong pastor ay hindi. Nito pong senador na si Alan Peter Cayetano. Sana ang ating mga mambabatas, lahat ng taong gobyerno, maliban kung talagang ang profesyon po nila ay pagiging pastor, katulad po ni Congressman Benny Abante. Pero tayo po, ako in particular, I am a Christian. Pero gusto ko po sanang iset aside ng mga taong gobyerno po natin ang paniniwalang relihiyon, ang ating mga individual na pananampalataya. Sapagkat kahit gaano po tayo karelihiyoso, hindi po lahat ng mga Pilipino relihiyoso. At kung gagamitin po natin ang pwesto po natin sa gobyerno para ipakalat ang salita ng Diyos, dapat hindi po kayo naging politiko. Dapat naging evangelist po kayo, pastor o kung anumang katawagan sa pinuno ng inyong simbahan. Diba? Napakasimple lang naman nun Yun ang kasi ang nagiging problema ngayon kapag pinagsasama po natin ang relihiyon at ang gobyerno. Ngayon, puntahan po natin ito pong interview kay Alan Peter Cayetano kung saan ang tanong ay sasagutin niya ng mga katanungan. So first and foremost, ang aming main trust, yung NBA, Nation Building Agenda. Napakaraming problema kasama doon yung isang national reset sa anti-corruption. Agree naman. Napakarami talagang problema ng bansa. Tapos sinasabi niya yung anti-corruption. Pero sila, ang grupo ng minority. Paano natin malalabanan ang korupsyon kung ang isang inaakusahan ng korupsyon ay ayaw ninyong iharap para malitis? Ngayon, ang nangyayari dito sa minority, mga tol, sa totoo lang, kung tama po itong spekulasyon ko, karma po ito Kasi iginigiit nila ngayon na dapat sundin ang rules. Pero sinunod ba nila ang rules nung sila po ang majority? Partikular ang salitang forthwith. Diba malinaw na ito po ay kanilang tinulugan. Hindi naman siguro kinakailangan ng pagiging dalubhasa para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Pero mula February 5, inabot ng June 9, ang masakit, tumawid pa ng 20th Congress nang wala pong paglilitis sa impeachment ni Sara Duterte. Tapos igigiit nila ngayon yung rules. Yung nararamdaman ninyo ngayon, Senator Alan Peter Cayetano, tungkol sa rules, marahil yan din yung nararamdaman ng minority nung kayo ay nasa majority. Ang pinagkaiba lamang sila mga malalamig ang ulo, no?
Hindi natin nakita na nagdadabog. Magre-resign ako! Sabi nung isang minority member ngayon, na si Senator Robin Padilla, which is understandable naman kasi ang pinag-uusapan ay pananampalataya niya. Kaso lang, babalik tayo sa punto na dapat bilang taong gobyerno, hindi natin pinagsasabay ang pananampalataya at ang pamamahala. Kaya nga po, ang linaw din po sa konstitusyon, di ba? Meron pong separation of church and the state. Hindi ko sinasabing huwag tayong manampalataya. Ako, Christian ako. Hanggat maaari, dapat na ipapakalat ang salita po ng ating Diyos. Pero may mga kaparaanan, may mga bagay-bagay na hindi po dapat natin minimix. Oo, gabay ang salita ng Diyos sa pamamahala. Pero yung every now and then, kada titindig ka sa harap ng publiko, haharap ka at magsasalita, bibigkas ka ng mga salita ng Diyos. Hindi naman lahat Kristiyano. For example, nagsasalita itong si Alan Peter Cayetano ng mga salita ng Diyos. Makikinig ba ang mga Muslim? On the other hand, si Robin Padilla, kapag nagsalita po ito ng wika o paniniwala ng Islam, makikinig ba ang mga Kristiyano? Di ba hindi? Ang sa akin lamang, senador po kayo ng Pilipinas, gampanan po ninyo ang pagiging senador ninyo. Hindi po nasusulat sa inyong mandato na mangaral po kayo ng salita ng Diyos, regardless kung ano po ang pananampalataya po natin. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Pinandas, no? Lahat ba ng bidding ay rigged? Kung merong bidding na rigged at hindi? Yung sinasabi nila na lahat ng DE ay involved or may... Dito, pinanood ko tong kanyang press conference na ito Pero, mas marami ang tanong niya kaysa sagot. Tatanungin siya ng reporter, ang isasagot niya katanungan. Paano ka ba naman makakakuha ng maayos na paninindigan pagka ganyan? Nung tinanong siya, kayo daw po ba ang nasa likod ng tangkang kudita sa liderato ni Tito Soto bilang Senate President? Hindi naman ako. Sino ba? Ayun ang mga banat niya. Sino ba ang nag-raise ng issue na yan? Totoo naman na si Senator Panfilo Lacson ang nagbabala dito po kay Tito Soto. Pero tinatanong ka ng maayos Bakit mo tatanong? Bakit mo isasagot ang isang katanungan? Napakasimple lang naman ang pagsagot. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan. Pwede mo namang sabihin na ako'y naghahangad na maging majority. Pero hindi ko pangungunahan ang kudita sa kasalukuyang liderato. Di ba categorically sasabihin mo lang ng ganun? Pero hindi Puro tanong ang nagiging sagot. Dito lang ako nakakakita ng isang individual. Nakala mo nasa korte, no? Magtatanong, kailangan ang sagot parang katanungan din. Ang gulo. Di ka makakuha ng konkretong kasagutan dito po sa minority leader ngayon ng Senado. Ngayon, dumako na po tayo sa mga kaganapan po kahapon sa Senado. Sabay-sabay po natin itong pinanood. Umabot tayo ng 6,000 at maraming salamat po sa inyo. Unahin po natin si Senator Robin Padilla. Galit na galit siya. Handa akong mamatay! Sabi niya ng ganon. Kahit mag-resign ako ngayon! Talagang damang-dama mo yung damdamin. Kaya Senator Robin Padilla. Hindi ko naman siya masisisi sa bagay na yon. Sapagkat hindi po naging makatarungan ang publiko kay Senator Robin Padilla. Kahit hindi natin siya kaanib sa paniniwalang politikal, para po sa akin, hindi naging makatarungan ang reaksyon po ng publiko dahil lamang po sa fake news. Ang dami din pong mga vlogger na nag-content po nito, pero never ko pong kinontent. Kasi common sense, dinidikta sa akin ng common sense na hindi gagawin ng isang matinong tao ang mag-dirty finger habang umaawit ng lupang hinirang. Kaya malinaw sa akin kahit wala pang pagtanggi ng mga panahong iyon kay Senator Robin Padilla na hindi niya po magagawa yon. At yun po ang ikinagalit nito pong si Senator Robin Padilla. Again, hindi ko po siya kinakampihan sa puntong paniniwala ng politikal. Marahil ma-misinterpret niyo ako rito pero tama lamang para sa akin ang ganitong damdamin. Ngunit ang hindi ko ina-agree sa mga maririnig po natin mamaya ay yung sinasabi ko na kanina pa. Hindi po dapat natin pinagsasama ang pananampalataya at ang pamamahala. Nais ko lamang pong kunin ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po. Sana ganap po dito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado.
Ito po ay Ano po yung... middle finger po. Ah, Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, o ano gusto nyo. Parang mga away siya ng kapwa niya, senador. Hindi naman senador ang mga kaaway niya dyan. Di ba? Saka unnecessary yung salitang kung politika lamang, kaya ko mag-resign. Believe me, mga tol, hindi kayang mag-resign ni Senator Robin Padilla. Oo, yung mga ganyang retorika, hindi na dapat sinasabi sa publiko para lamang makuha mo ang simpatiya. Understandable naman yung nararamdaman mo, Senator Robin Padilla, but not to the extent na sasabihin mo ang isang bagay na hindi mo kaya. Hindi mo kaya mag-resign. Hindi mo bibitawan ang pwesto na yan, unang-una. Ang pwesto na yan na hinahawakan mo ngayon, yan ay utang mo ayon sa'yo sa mga boss mo. Hindi sa taong bayan, kung hindi sa mga Duterte na nangangailangan ng kapangyarihan, partikular sa Senado. Bakit mo bibitawan ng isang bagay na makakatulong sa mga boss mo? Kaya hindi ako naniniwala na kaya mo magbitiw. Pwede, kaya mo magpakamatay. Alang-alang sa iyong pananampalataya. Napatunayan na yan ng napakaraming mga naniniwala sa inyong relihiyon. Handang mamatay para sa pananampalataya. Pero yung pagbibitiw mo, wag mo na kaming bolahin dyan, Senator Robin Padilla. Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po. Ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Ito yung sinasabi ko. Basic naman, kapag tayo po'y umaawit ng lupang hinirang, ang kanang kamay po natin ay nilalagay po natin sa ating dibdib. Maliban na lamang kung tayo po ay uniformadong hanay ng gobyerno, tayo po ay sumasaludo. Pero wala pong sumasaludo sa atin na nakaganon. Wala din po siguro na umaawit ng lupang hinirang ng nakaganon maliban kay Senator Robin Padilla. O baka nagkakamali ako, baka meron namang ilang mga miyembro o ang pananampalataya ay Islam. Ngunit kung akin pong i-observe ang aking karanasan, ako po'y nagpunta sa Mindanao sa napakaraming lugar dyan. Nagtuturo from time to time, nakakadalo ng flag raising ceremony. Ang mga attendees, estudyante, karamihan Muslim, pero di ko nakita sa mga kamay ng mga bata ang ganito pong pag-awit ng lupang hinirang. Hindi ko rin nakita sa mga classmate ko kapag ka nasa loob po kami ng mga pribadong gusali at tinutugtog ang lupang hinirang, hindi po tayo sasaludo kung hindi ilalagay kahit naka-uniform ka ang kanang kamay. Usually pag indoor, ganun ang ginagawa ng mga uniformadong hanay. Nakalagay lamang yung kamay sa kanong dibdib. At ang mga classmate ko na Muslim na ito, marami sila, wala akong nakitang nakaganito. Kaya ang nangyayari tuloy ngayon, napaghahalo natin yung pamamahala sa pananampalataya. At ano ang nangyari? Na misunderstood ng marami dahil sa pagpapakalat ng fake news. Yung fake news na kumalat, inisip ng marami, sinakyan ng napakaraming mga vlogger, ng ilang mainstream media at ng publiko at lumalabas na ikaw ay naka-dirty finger, which is common sense naman, hindi mo gagawin. Pero kung hindi mo kasi ginagawa ang mga ganyang bagay, Senator Robin Padilla, isipin mo na ikaw ay senador, hindi po pastor, kung anumang tawag po sa inyong relihiyon. Kung simpleng paglalagay, ang daming mga Muslim na nakikita po natin, mga leader ng ating gobyerno, sa iba't ibang lugar, partikular sa Mindanao, na kapag ka umaawit ng lupang hinirang, hindi naman ganyan ang ginagawa. Ibig sabihin, sineseparate nila yung pananampalataya nila sa pamamahala. At sana, yun ang gawin mo, Senator Robin Padilla, sapagkat ikaw po ay senador ng mga Pilipino, hindi po senador ng mga Muslim. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Paano kung may sumagot sa iyo na gusto kong mag-resign ka? Magre-resign ka ba dyan?
Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo, pero ngunit ang inyong pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At may eksplanasyon na ito ay isang religious practice. May nagtatanong, bakit nanalo si Robin Padilla? Binoto ng mga katulad kong tanga nung mga panahong iyon inaamin ko, naging tanga ako sa pagboto kay Robin Padilla Kasi di ko naman akalain na pagsasabayin niya ang paglilingkod sa mga Duterte, ang pananampalataya niya sa pagiging senador Kung alam ko lamang noon pa, di sana kahit unity team yan, hindi ko binoto. Nagkamali ako, naging tanga ako nung mga panahong iyon at inaamin ko. Yun ang dahilan kung bakit nanalo at nag-number 1 pa si Robin Padilla. Dahil sa mga tulad kong naging tanga. Kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms. So ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang pananaw. Opo, ang mahina po sa... Tama naman yung sinabi ni Senate President Tito Soto. Sa totoo lang, with due respect, wag na natin sabihin with due respect kasi hindi maganda yung sasabihin ko Ang mga nag-react po dito kay Robin Padilla na ito po yung nag-dirty finger during flag raising ceremony, talagang natanga sa kanilang mga naging paniniwala. Hindi sa akin ang galing yun, pero inaagrihan ko yung sinabi ni Senate President Tito Soto. Kasi common sense, mga tol. No? Kaya wag tayo basta-basta sasakay sa mga impormasyon na by logic, hindi makatotohanan Punahin natin kung sa paniniwala natin mali yung ginagawa ni Senator Robin Padilla, pero wag nating atakihin ang kanyang relihiyon. Kasi sabi niya nga, handa siyang magpakamatay para sa kanyang pananampalataya. Sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa Meron pong, malabo yung isang litrato Meron pong nilabas sa apology ang Rappler sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tao. Ito po yun Ang Rappler po kasi ang nagbalita. Di mo rin maisip kung bakit ganito yung ginawa ng Rappler Di man lang dumating sa yung betting process nila. Diba? Basic naman yan Maunawaan ko pa ang vlogger magkamali. Pero ang mainstream media, hindi kayo dapat magkamali. Ang dami nyo po dyan. Meron kayong editorial. Pero ganun pa man, humingi po ng paumanhin ang Rappler. Ayon po sa kanilang post noong September 12, matapos po kasi ito na maglabas ng paliwanag at galit ito pong si Senator Robin Padilla. No? Subukan natin balikan. Gusto ko lamang pong maging makatwiran ngayon dito sa ating reaksyon. Inuulit ko kahit kaiba natin sa paniniwalang politikar si Senator Robin Padilla, ang pamantayan po natin dito po sa ating programa ay kung ano ang tama at dapat. At hindi naman siguro nararapat para sa kanya na gawin po siyang katawa-tawa sa harapan ng publiko dahil lamang po sa fake news. No? Saan ba banda dito yun? Yun po ay kanyang pagpapaliwanag Pero kung hindi ko makita, let go na lang natin. A little longer muna. Baka makita ko. Hindi ko na makita. Masyado na yatang matagal yung... Anyway, hindi ko makita yung paliwanag niya Pero siguro mga more or less 7 minutes po yun na video. At doon, makailang beses niyang sinabi yung salitang, Aluha Akbar, tama ba? Na parang papuri sa Diyos yata ang ibig sabihin nun sa atin. Pero makikita mo po doon ang galit kay Senator Robin Padilla. Ang pagtitimpi sa mga umalipusta sa kanyang paniniwala ay umalipusta sa kanyang pananampalataya. Basahin natin ang apology na inilabas po ng Rappler. Sabi po dito, Rappler deeply apologizes to Senator Robin Padilla and to the Muslim community for posting a video which carried a caption alleging a vulgar hand gesture. We take responsibility for unclear communication in the newsroom that led to the posting of content that was still being verified. The video was immediately taken down. We would like to assure our Muslim brothers and sisters
that there was no intention to put any sector or faith group in a bad light, and that we are strengthening our internal processes to avoid mistakes like this in the future. O yan po, yung paghingi po ng paumanhin publicly ng Rappler. Huwag niyo po, ingat-ingat. Opo. Alam niyo po, Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Ngayon, talon tayo sa another galit. Pero ang ginawa po nitong si Senator Bato de la Rosa ay sabi nga po ni Senator Tito Soto, napaka-unparliamentary, no? Sapagkat parang pinapagalitan niya ang Senate President. Ito po yung kaganapan kahapon nagtindig sa podium o sa ano bang tawag diyan, rostrum, itong si Bato de la Rosa at binigkas niya pa ang mga salitang hindi ito noontime show o hindi ito gimmick sa noontime show. Medyo masakit yata sa pandinig yun dahil alam naman natin na host po ng dekada-dekada ng noontime show na Itbulaga, ito pong si Senate President Tito Soto. Mr. President, since nabanggit mo na rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President, I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Teka lang, may nakita akong naniniwala na nag-dirty finger si Senator Robin Padilla. Please, wag po kayong maniwala sa fake news. Ito po ang malinaw na kuha ng photograph ng pangyayari po na yon, no? Wag po kayong maniniwala basta-basta sa fake news, mga tol. Hindi ko kinakampihan si Senator Robin Padilla, doon lang tayo sa katotohanan. Ito po yung panahon na umaawit po siya ng pambansang awit po ng Pilipinas. At sa totoo lang, aminin man natin o hindi, ang pag-awit ni Senator Robin Padilla ng lupang hinirang ay taos sa puso. Kahit kalaban natin siya sa politika. Makikita mo naman sa mukha niya. At ito po, kaya wag po tayo basta-basta maniniwala sa fake news. Meron kasi nag-comment Sinabi niya pang Muslim siya. Yan ang mahirap. Kaisa muna sa paninimpalataya si Senator Robin Padilla, pero hindi mo pa pinapaniwalaan na hindi niya magagawa yung pag-dirty finger habang umaawit ng lupang hinirang. Pasensya ka na, kung kinokorek kita, doon lang tayo sa tama. Hindi ko nababanggitin ang iyong pangalan. Pero ito po ang katotohanan. Naka-point finger, no? Index po ang kanyang ginamit at hindi po ang middle finger. Balik po tayo dito kay The Puncher Man. Si Bato de la Rosa. Galit siya rito no? Parang lahat sila galit. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Ito yung sinasabi na huwag kang magsasalita kapag hindi mo kabisado o alam ang kabuuan ng konteksto, no? Magre-react ka sa isang bagay na hindi mo naman pala napanood ng buo. Saka, bagamat madalas ring nangyayari sa akin to, ipinapaalala ko muli sa akin sarili, huwag tayo masyadong magbibitiw ng salita kapag galit tayo. Kasi pag galit tayo, nawawala po yung reason. Nakakalimot po tayo sa logic.
nakakalimot po tayo sa common sense. Higit sa lahat, nakakalimot tayo kung ano yung tama at dapat. At ito yung umiiral dito sa nakita ko kay Senator Ronald De La Rosa. Galit siya, kaya niya nasabi ang mga bagay na ito. Tapos, nung nagkaroon ng caucus, mamaya ipapakita ko sa inyo. Naalala ko yung mga parang sip-sip na tao na kapag ka nagkamali sa boss nila, mambobola. Anak ng teteng na galawan na yun, no? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating titikat dito. At kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room through yung from Camp Crame to Pasay. It was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung isa parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action, yun lang. Diba, mga point nila, rules. Pinagdidiinan nila ngayon yung rules. Pero nung sila yung nasa majority, particular, ikaw, Senator Ronald De La Rosa, you move to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Nasa rules ba yon? Napaka-ipokrito ng galawan na ganito na ngayon pinagdidiinan nila ang rules. Samantala, nung sila ang nasa majority, sabi nga po ni Bad, napanood ko yung isa niyang vlog kahapon, bagamat kaiba natin yan sa politika, kapag kapakipakinabang sa pakiwari ko ang kanyang mga sinasabi, na-absorb ko po yun. Sabi niya, binaboy ninyo ang saligang batas. O, di ba? Pati yung rules ng Senado, binaboy ninyo. Ano ko, matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader. Diba? Hindi siya dapat sasagot diyan kasi nandun siya sa podium. Tapos siya ang Senate President. Hindi siya dapat nakikipagtalo. Pero walang magawa Sabi ni Tito Soto, kailangan niyang sagutin yung pagtindig na yan nitong si Ronald De La Rosa. To place on record the recommitment of Mr. Hernandez. When I said namatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that. Pero bababa mamaya si Senate President Tito Soto later dyan sa session na yan Kasi ang daming mga isyong binabato sa kanya ng minority. Kaya nag-take over si Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson at tumindig na sa baba, ito pong si Senate President Tito Soto para sagutin yung mga issue na tingnan natin mamaya kung matatakal pa natin. Kasi ang mga nakalagay po dito na personalidad na ating pong sasakupin sa talakayan na ito ay susunod si Rodante Marculeta, si Joel Villanueva at saka si Jingoy Estrada. Pagka kinaya pa ng oras, balikan natin yung tindig naman itong si Senate President Tito Soto sa floor para sagutin yung mga issue particular, yung mga argumento nitong si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. For example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez,
the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Vice Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area dun po sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP Custodial area and not to the Senate Detention Facility. O dito, ang pinagtatalunan kasi nila dyan mga tol, yung kustodiya nitong si Bryce Hernandez. Hindi ko mawari dito sa minority kung ano talaga gusto ng mga ito eh. O ego na lamang yung kanilang pinaninindigan. Noong hiniram ng House of Representatives para maging resource person itong si Engineer Bryce Hernandez, ito'y bago magbigay ng kanyang mas malalim na impormasyon sa committee, humiling po ito sa committee na kung maaari wag na po siyang ibalik sa Senado. At pinag-usapan po iyon ng committee hanggang sa makarating sa speaker at nakipag-ugnayan ng speaker kay Senate President Tito Soto at gusto ni Speaker Martin Romualdez na manatili na lamang sa House of Representatives itong si Bryce Hernandez. Hindi pumayag si Tito Soto. At para neutral ground, win-win solution, ika nga. Kasi hindi na, ang problema dito mga tol, siguro sinisikap ayusin ni Tito Soto ang relasyon na hindi na maganda sa pagitan po ng House of Representatives at ng Senado na nakita po natin sa nakalipas po ng mga taon. Kaya win-win solution yung inoffer nitong si Tito Soto. I-place na lamang sa custodial facility ng PNP ito pong si Bryce Hernandez. Pero hindi po ito nagustuhan ng minority. At nais nila talagang ibalik sa Senado itong si Hernandez. Hanggang sa nagsuggest ito pong si Majority Floor Leader Mig Zubiri na sa Pasay City Jail na lang. Di okay na. Nalipat sa Pasay City Jail nung gabi na yon, meron pang mahigpit na bilin si Senator Jingo Estrada na dapat walang sino mang bisita maliban sa allowed ng rules at hindi pwedeng gumamit ng cellphone or anything, si Bryce Hernandez. Pero hindi pa rin makontento ang minority. Gusto talaga nila ibalik sa Senado. Kasi ang sinasabi nila, yung perception daw, na mag-a-appear sa publiko na hindi maganda, na hindi safe sa Senado. Ang nangyari, kinalaunan, binalik sa Senado. Tapos nung nasa Senado na, ayaw naman pumayag ng minority. Kaya ang gulo-gulo tuloy ng mga sitwasyon. Sa huli mga tol, ang konklusyon natin doon, it's not about the custody, legally or physically. It's all about the ego of the senators. Na nakasanayan po nila nung sila po ay majority, na kapag ka gusto po nila, yun ang nasusunod. Pero iba na ang sitwasyon ngayon eh. Minority na sila. Hindi lahat ng gusto nila, yun ang nasusunod. Talon tayo ngayon, partikular dito po kay Senador Rodante Marcoleta. I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, Mr. President, just to, before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Erwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privilege speech. Well, if Senator Erwin is willing to give way, we have no problems. All right, go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? O dito, feeling alluded si Rodante Marcoleta. Again, ego na naman ang usapin na ito mga tol. Sabi ko nga kahapon, hindi interest ng taong bayan ang pinagtatanggol nila rito eh. Interest nila bilang
senador, bilang sila, bilang Rodante Marcoleta, bilang isang lawyer. Kung yun ang opinion ng Senate President, may magagawa ba kayo? Sabi nga ni Senate President Tito Soto dyan, wala naman siyang pinangalanang tao. Thousands of lawyers meron sa Pilipinas. And totoo naman yun. Maraming mga abogado dyan na hindi obra sa akin pagdating sa investigation. Totoo yung sinasabi nitong si Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto. Hindi porket abogado, tatalunin ang isang investigador. No? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination o any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat yun na nga hindi mo pala alam kung sino yung tinutukoy, bakit ka nagre-react, no? Narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perfecto, Mr. President, pero sa akin pong... Sabi ni Otits, baka may mag-react sa yung abogado. Totoo yun. Gusto nyo, iharap ko pa sa inyo ang isang abogado na nagsabi sa akin yan. Babae siya. No? Kasi hindi naman nila porte yun. Hindi nila trabaho yun. May mga investigador na abogado, nasa NBI. Paano kung ikaw ay corporate lawyer, for example, di ba? Kung ang mastery mo sa taxation o kung anumang mga major, ano bang tawag doon sa legal profession na yon? Kasi may kanya-kanya silang kagalingan no? Pero yung mga criminologist lawyer, yung mga CPA lawyer, for example, na nasa NBI, magagaling yan sa investigasyon. Pero marami talaga, kaya ko magharap sa inyo ng isang abogado na magsasabi sa sinasabi ko. Dahil siya mismo nagsabi sa akin noon Tuloy tayo rito. Pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Dito, taong bayan ba ang ipinaglalaban niya? Malinaw, hindi. Ang ipinaglalaban niya yung kanyang personalidad bilang senador at bilang isang abogado. Again, ego na naman yan. September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Kiki Berhel, Cheryl Cosing. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay singit tayo mga tol. Indirect affront to the integrity of this representation. Singit tayo. I-live natin yung budget hearing. Umattend yata si Vice President Sara Duterte. Salamat sa nagbabanggit kanina. Vice President Sara Duterte. Singit natin to mga tol. Good morning. Thank you, Madam Chair. May we acknowledge Her Excellency Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines. Good morning, ma'am. And may we also acknowledge the members present, former President and Representative Gloria Macapagal Arroyo. Maririnig na naman kaya natin yung I forgo the opportunity. Deputy Majority Leader Gil Cabarangay Acosta, Senior Deputy Minority Leader Edgar Irice, Deputy Minority Leader Antonio Tino, Deputy Majority Leader Munir Arbison Jr., Deputy Majority Leader Patrick Michael Vargas, Deputy Speaker Yaser Alonto Balindong, Deputy Majority Leader and Vice Chair Jam Baronda, Minority Leader Deputy Majority Leader Jose Bong Tebes Jr. Sabi ni Danang, top 1. Ask lang po, yung pag-iba ng paglagay ng kamay sa dibdib. Sa pagkakaalam ko po kasi ang itinuro sa school, lapat ang kamay. Walang tinuro na pwedeng ibahin according sa faith. Correct me if I'm wrong. Alam mo, wala namang specific na provision na may kaparusahan ang paglalapat sa... Kasi kung walang kaparusahan, di ba? Ibig sabihin, pwede mong baguhin yun. Kung gusto mong... Si Pangulong Bongbong Marcos nga, pansinin ninyo, pagka nagba-flag racing, nakalagay ba dito sa dibdib yung kamay niya? Pansinin nyo. Saan nakalagay ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos kapag ka umaawit ng pambansang awit ng Pilipinas? Halos nasa baba po ng kanyang chest. Parang malapit na halos sa kanyang tiyan.
kanya-kanyang kaparaanan po yun eh. No? Para sa akin, walang issue tungkol doon. Ang mahalaga, magbigay galang ka sa pambansang awit po ng Pilipinas. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you very much, Comsec. Her Excellency Sara Zimmerman Duterte, to our House members present here today, to the members of the Committee on Appropriations, to our partners in the civil society organizations, and to all of the guests present here today, good morning. Today, we deliberate on the proposed budget of the Office of the Vice President for fiscal year 2026. We are grateful that present here today to present the proposed budget is no less than the Vice President herself. Thank you very much, Madam Vice President, Your Excellency. Thank you very much for being here today. Today, we deliberate on the proposed allocation of 902.895 million pesos for the Office of the Vice President under the fiscal year 2026 National Expenditure Program. The Office of the Vice President, as the second highest position in the land, bears a mandate of national importance and a responsibility that extends to all Filipinos. It is therefore incumbent upon this committee to review with utmost care how this proposed budget sustains the office's mandate, supports its ongoing programs, and aligns with the priorities of the government as reflected in the President's 8-point socio-economic agenda in the Philippine Development Plan. In this spirit, we shall proceed with the deliberations. But before I yield the floor to Her Excellency Vice President Sara Zimmerman Duterte, I would first like to recognize the Vice Chairperson of the Committee on Appropriations, who will be sponsoring the budget of the Office of the Vice President, the Honorable Vice Chairperson, Jose Pepito Alvarez. Thank you, Chair. Good morning, ma'am. Clear the air. Opening statement is last Friday, hindi po si Vice President Sara Duterte ang no-show. Ako po ang nag-request para i-defer kasi schedule ko kaagad ng Tuesday today at 9 o'clock. Kaya nandito tayo ngayon to deliberate on the budget request of the Office of Vice President. So hindi po, wala pong speculation na no-show si Madam Sara, Vice President Sara Duterte noong Friday. Ako po ang nag-request para i-defer. Oh, fake news pala yung kumalat, ano? Na kaya siya wala daw ay nanood po ng isang show. At least maging fair tayo rito, ano? Honorable Tuman, do not have an off-mark to the pair. Thank you very much, Your Excellency. Comsec, please play the presentation of the Office of the Vice President. Balik tayo sa pinag-uusapan natin, mga tol. Yan. Tuloy po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Si Rodante Marcoleta, sa totoo lang, ang ipinaglalaban niya po dito, sarili niya. Natatamaan kasi yung ego niya eh. Feeling niya siya yung sinasabihan ni Tito Soto na mahinang abogado, na hindi kayang investigasyon. O, tuloy po natin ang pakikinig po dito. Yung mga gustong manood ng hearing ng Office of the Vice President Budget Deliberation, lipat na lang po kayo sa House of Representatives. Yung lamang pong pagsuspetyohan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. O dyan, yung inedit na yan, ang sinasabi dyan ni Kiko Pangilinan, prior pa sa pagbabago ng leadership. No? Prior doon sa pagtindig ng mag-asawang Diskaya para basahin yung kanilang sworn statement. Ang pinupunto kasi ni Kiko Pangilinan, dapat tell all, hindi half truth, half lies. No? Anyways, talo na tayo ngayon kay Senator Joel Villanueva. Ito na naman, mistula na naman tayong nakakita ng tumutulang senador. Kahit si Satanas! Ganyan ang gano'n, no? Di ba? Ganun po. Kahit po si Satanas! Kahit po si Satanas! Pakinggan natin yung payag ni Joel Villanueva. But I think the very first question that was raised when we opened the session is when Senator Bato de la Rosa asked as to whether or not plenary action can be superseded, Mr. President, by any action of the committee or even the Senate President. Mr. President, let me put on record
disagreement, Mr. President, with the decision that was made when Senator Jinggoy Estrada made a motion here in this August chamber, which was carried upon by the members of the Senate. So it was no longer just Senator Jinggoy or the members of the minority. It is the entire Senate who made that decision. And we wanted to put on record, Mr. President, why we supported that motion of Senator Jinggoy Estrada. Mr. President, last Tuesday, when this guy, the assistant district engineer from DPWH, mentioned the name of this representation and that of Senator Jinggoy, he immediately stated that he is scared of the Senate. He is scared of the Senate because he mentioned two senators. And during that time, Mr. President, Senator Tito Soto is already the Senate President. And then afterwards, a lot of congresspersons would say that he is safer in the House of Representatives. And then the lawyers of this fellow would mention na ngayon, all of a sudden, safe na siya dito sa Senado. It puts a bad taste in the mouth, Mr. President, na para po bang may mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. And that's why, again, when Senator Jinggoy made that motion, we all supported him. And not just the members of the minority, but the entire members of the Senate. And so, Mr. President, even if the majority right now, including some members of the minority, would support the idea of bringing him here in the Senate premises, Senate custody, I will have no objection, Mr. President. But as a former majority leader, I tried to look at the rules, Mr. President. I have not seen a single line in the Senate rules that says the plenary action ay po pwede pong masupersede ng anumang suggestion ng committee o ng mga abogado po natin sa Senado. But again, Mr. President, let me put on record, I will submit with the wisdom of the majority. If that is the desire of the majority, na ibalik po siya dito, yes, I have no problems with that, Mr. President. It's just that I appeal to my colleagues here. Dear colleagues, kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala hong ebidensya, kung kayo po dito ang gunawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi kahit walang ebidensya. Ha? Ang punto niya, hindi daw ebidensya kasi hindi screenshot. Ito kasi photograph. Screenshot eh. Picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawa ng ganun. Kayo ho yung gawa na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano... Kahit si Satanas, hindi daw papayag sa script niya. Paano mo nasabi? Satanas nga. Lahat ng kasamaan pwedeng gawin ni Satanas para lang masunod yung gusto niya. Di ko makuha yung logic ni Senator Joel Villanueva para sa retorika niya na yun no? Kahit si Satanas hindi papayag. Ganun ba kasama yun? May sasama pa ba? Para ka namang hindi Christian Alam mo, Senator Joel Villanueva, pares tayong Christian, hindi lang ako JIL. Pero wala nang sasama kay Satanas. Diba siya na yung pinakamasamang nilalang? Nakilala po ng sangkatauhan. Ngayon, bago ko ipakita itong mga litrato na ito na sinasabi niyang hindi ebidensya kasi hindi screenshot kung hindi photograph. Ano yung sabihin niya? Yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon. Nagbago na isip ko and then susunod doon tayo. Mahirap po lunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi niyo maranasan. Dear colleagues. May mga ganun-ganun pa Ngayon, puntahan natin itong mga sinasabi niyang hindi ebidensya kasi picture daw, photograph. Basahin natin pong nakalagay dito. Senator Joel ang pangalan sa Viber message. Kaya po ito pinicturan kasi disappearing message po ito. Pag in-screenshot, malalaman ng kausap mo na nag-take ka ng screenshot. For his CA, pinabubulaanan ito ni Senator Joel Villanueva sapagkat para sa kanya, nung mga panahong iyon, hindi naman daw po siya majority floor leader pa at saka marami daw pong member ng commission on appointment sa kanila. For his CA, budget this coming year, etc., he committed sa akin pinakamababang commitment ng DPWH Secretary.
Ngayon parang lumalabas, same na ang 1 and 2. O, puntahan natin yung ibang picture. Hindi raw kasi screenshot, kaya hindi ebidensya. Sumagot yung kausap niya, yes boss, see you po. Bukas po, 6 p.m. sa JIL. Medyo, ano po itong LDR tayo? Hindi kung or just one CA member. Hindi ko alam. Majority. Leader tayo. Hindi kung or just one CA member. Yes, boss, I will. Ang depensa dito ni Joel Villanueva, mga tol, hindi ito totoo. Hindi totoo. Yan ang depensa dyan ni Joel Villanueva. Hindi raw yan ebidensya kasi hindi screenshot kung hindi photograph. Okay? Pero, ang malaking katanungan sa atin ngayon, bakit hindi ito itinanggi ni Engineer Henry Alcantara? Nakalimutan ko lang i-place sa presentation natin ngayon yung pahayag ni Henry Alcantara. Pero sabihin ko na lamang as far as I remember. I hope tama yung pagkakaalala ko. Pero ganito yung mga pangyayari sa hearing ng House of Representatives. Nung tinanong siya tungkol dito, hindi ito itinanggi ni Engineer Henry Alcantara. Ang sinabi niya lamang, hindi masama kung ang isang senador ay mag-follow up para sa kanyang constituents. Pero tinatanggi ni Senator Joel Villanueva. Sino ngayon ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Sa tatlo. Ang nagpresenta po nito, si Engineer Mendoza. Hindi itinanggi ni Engineer Alcantara, ngunit pinabubulaanan ni Senator Joel Villanueva. And finally, akala natin sasagutin na ni Senator Jinggoy Estrada ang matinding paratang sa kanya. Kasi gano'n naman Kapag siya po ay nagsasalita sa plenaryo, talagang mariin ang kanyang papabulaanan doon po sa mga aligasyon laban sa kanya. Galit pa nga siya, kahapon nagmura pa siya. Pero hindi niya inaddress yung issue sa kanya nitong si Robby Tarosa. Sa bagay, hindi naman po ito usapin ng gender no? Hindi po ito usapin kung bakla ka o hindi. Pero ang banta kasi dito nitong si Robby Tarosa, mag-resign siya Kailangan niya daw magsabi ng totoo Ito, Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko, baboy. Sabi niya, sa mga sumunod pang post, ang sinungaling, mananatiling sinungaling. Eto na po, mga death threats na. I do not care. I will continue to speak the truth. Bakla at sinungaling ka. Kaya nung inaantay ko kahapon na mag-privilege speech muli itong si Senator Jinggoy Estrada, baka somehow mabanggit niya. Pero hindi po. Nakapokus lang siya talaga kay Engineer Bryce Hernandez. At it's up to you kung maniniwala po kayo sa mga sinasabi dito nitong si Senator Jinggoy Estrada. Muli po natin pakinggan. I received a report that Mr. Bryce Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail. And it came to as a big surprise to this representation since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala na pakialam ang pulis dyan Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Para sa konteksto mga tol, ito po yung alegasyon ni Bryce Hernandez sa kanya last TRICOM hearing noong September 9, 2025. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang
Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Yan, ang partikular na alegasyon nito pong si Bryce Hernandez kay Senator Jinggoy Estrada. At kung matatandaan po ninyo, sa naging press conference nitong si Senator Panfilo Lacson, kinumpirma niya. Pero hindi naman niya sinabi na si Senator Jinggoy ang nasa likod. Ang kinumpirma nitong si Senator Ping Lacson ay ang halagang 355 million pesos na nagkaroon talaga ng budget insertion. Ito ay nangyari ayon sa kanya either sa BICAM o sa Senado. Ang malungkot lang doon mga tol, mukhang mahirap patunayan kung sino ang nag-insert ng 355 million pesos na yan sa budget. Kaya siguro ganito ngayon ka-confident si Senator Jinggoy Estrada na kahit pabuksan niya daw po ang kanyang bangko, willing siyang gawin ito para lamang patunayan na wala po siyang kasalanan. Nasaan na nagagawa niya sa kanya doon? Kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ang pulis yun, paano na? So after that, nag-decision po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon, sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon, nung nagsalita siya, noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado? Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod kung ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito. Nilipat niya sa custodial. Nung nilipat natin sa... Ang gulo ng minority, Hindi nila malaman kung saan ilalagay si Bryce Hernandez, Gusto niyong ibalik sa Senado. Nung binalik sa Senado, nagrereklamo naman itong si Jinggoy Estrada. Sa Pasay, gusto niyo naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Agree ba kayo doon sa number one suspect? Tingin ko, hindi. Kasi pinagbibintangan ka rin, Senator Jinggoy Estrada. Suspect ka din ngayon. Yun ang problema. Kapag ka ang plenaryo nagagamit sa mga ganitong pagkakataon. Dito, basically, sarili niya na ang pinagtatanggol niya. Ang tanong, para ba yan sa taong bayan? O baka para sa mga bumoto sa'yo, na katulad ko, tanga. Kasi binoto ko rin ito Unitim Sino ang bumoto kay Senator Jinggoy Estrada? Pare-pares tayong tanga. Tuloy tayo rito. Bakit? Meron ba nagpo-protection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa corruption? Pagdating ng kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng dalawang senador, front page na kagad kami. Wala kang magagawa. Mas kapanipaniwala para sa publiko yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Ganun lang naman yung Senator Jinggoy Estrada. Hindi mo pwedeng diktahan kung ano ang isipan ng publiko. Maraming kaparaanan para maipagtanggol mo sarili mo. Gawin mo yun. Sa kaunang-una, dapat nga, relax ka lang Si Joel Villanueva nga, medyo relax lang Kahit si Satanas! Hindi uubra ang script na yan. Di ba? Relaxing yun. No? Kasi bakit mga tol? Bakit ko sinasabing dapat relax lang si Senator Jinggoy Estrada? Kung wala siyang kasalanan, magalit siya. Normal yon. Magalit siya. Pero not to the extent na yung nag-aakusa sa'yo, parang i-reverse mo yung perception ng publiko na siya yung masama, tapos ikaw mabuti. At ikaw ang paniwalaan, at dahil siya ang masama, hindi siya dapat paniwalaan. Siya ang nag-aakusa, di siya ang magpatunay. Ganun lang naman kasimple yun. Kung sa tingin mo may nalabag na batas, Bryce Hernandez, which I believe, wala. Sa pagsasabi ng akusasyon na yon sa kanya, sa'yo, sa hearing na yon, kasuhan mo. Pero tandaan po natin mga tol, salamat kay Fiscal EJ. Meron pong video si Fiscal EJ tungkol dyan Share natin. No? Na ang mga pahayag na isinasagawa
sa mga opisyal na pagdinig ng Kongreso ay hindi otomatiko lebelo, no? Pakinggan po natin at matuto tayo sa batas sa pagtuturo na ito ni Fiscal EJ. Yan. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Matapos ang Senate at Congressional hearings, napabalita na may ilang kongresista at senador na nagbanta na magsasampa ng kasong libel laban sa mga witnesses tulad ng Diskaya couple at kay Bryce Hernandez dahil sa kanilang testimonya tungkol sa umano'y kickbacks. Pero kung susuriin natin ang batas, mali po iyon. Hindi pwedeng maging libel ang mga pahayag ng mga witnesses kapag ginawa ito sa isang opisyal na Senate o Congressional inquiry. Bakit? Dahil ang mga pahayag nila ay sakop ng tinatawag na absolutely privileged communication. Ano ang ibig sabihin nito? Sa batas ng libel, may mga pagkakataon na ang isang nakakasirang pahayag ay hindi maaaring maging basihan ng kaso. Ang ganitong mga pahayag ay tinatawag na privileged communications. May dalawang uri nito. Una, we have the so-called qualifiedly privileged communication. Halimbawa, kung nagsalita ka ng may good faith at may legal o moral duty na magsabi, protektado ka laban sa libel. Pero kung mapapatunayang in bad faith o may mali siya ang pagkasabi mo, pwede ka pa rin kasuhan. Pangalawa, we have the so-called absolutely privileged communication. Ito ang pinakamalakas na proteksyon. Kahit pa nakakasira ang pahayag o ginawa ng may mali siya o in bad faith, hindi ito pwedeng kasuhan ng libel. Kasama rito ang mga pahayag na ginagawa sa mga judicial proceedings at sa Senate o Congressional inquiries. Kaya kapag ang isang testigo ay nagsalita sa ilalim ng panunumpa sa Senado o Kamara, protektado siya laban sa libel. Ano ang rason? Kasi kung papayagan ang libel cases laban sa mga testigo, matatakot silang magsalita. Ang epekto, mababaliwala ang kapangyarihan ng Senado at Kamara na mag-imbestiga in aid of legislation. Ang proteksyong ito ay mahalaga para mailabas ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit para sa iba. Kaya't mali ang banta ng ilang senador at kongresista. Hindi po libel ang remedy. Pero may kapalit ito. Hindi ibig sabihin na pwede nang magsinungaling ang testigo ng walang pananagutan. Dito na po papasok ang perjury. Yan. Kung sa tingin mo, Senator Jinggoy Estrada, sinungaling itong si Bryce Hernandez, kasuhan mo ng perjury. Huwag ng libelo. Hindi yung sasayang kayo ng oras sa plenaryo, imbis na nagagamit ang oras na yan sa makabuluhang mga aktibidades para sa publiko, yan kayo, pinagtatanggol ninyo sarili ninyo. Ang pinakaremedyo rito, kaso. Kasuhan mo ng perjury. Kung sa tingin mo, sinasabi mo nga dito, sinungaling itong si Bryce Hernandez, di ba? Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike that from the record. Strike out. Galit na galit siya, no? Understandable naman yung galit na yan kung hindi totoo sinasabi ni Bryce Hernandez. Kasi, syempre, sa panig ni Senator Jinggoy, at siguro kahit sino naman kapag inaakusahan ka at hindi totoo, talagang magagalit ka. Ang punto ko lang dito, mga tol, may mga proper remedy naman. No, katulad ng pinanood natin kanina. Huwag na sanang sayangin ng mga senador na ito ang oras ng publiko sa panonood sa mga pagtatanggol po nila sa sarili nila. May mga proper forum po dyan. O kaya magpa-press conference siya para may option yung tao. Kung papanoorin yung press conference siya, kasi basically yun yung pagtatanggol niya sa sarili niya. Ito, session po ito eh. Ang session dapat para sa publiko, hindi para sa mga individual na mga senador na ito eh. Partikular yung pagtatanggol nila sa sarili nila. The record. Which one? I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos yan. Anyway, sa mga tol, yun lang ang punto natin. Sa mga pinanood po natin na mga personalidad, si Senator Robin Padilla, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, lahat sila nakatindig sa sesyon na yan para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Tapos, nakalimutan ko lamang ipakita sa inyo kanina. Ito po yung kay Bato de la Rosa, no? Biruin mo, wala kang paggalang sa Senate President. Kino-question mo o para mo siyang pinapagalitan sa harapan po ng plenaryo. Tapos yung kayo-kayo na lamang, ganito yung madidinig po natin. Tingnan nyo kung paano parang sip-sip na hindi mo mawari itong Bato de la Rosa na ito. Hindi maganda yung audio eh. Pero ang sinasabi dito ni Senate President Tito Soto, binabanggit mo yung noon time show. Mas marami pang
tulungan yung kaysa sa atin dito. Tapos banat dito si Bato de la Rosa. Hindi ko kasi matanggap na tinatawag kang tuta eh. Ano, sir? May mga pag-ganun-ganun pa eh. Nak ng teteng na yan. Mas marami na tulungan ng pensyon. Sa totoo na siya, sabi nito, yung pinag-cross nila na masakit sa akin yun, sir. Masakit sa akin yun, sir. Yung sinasabihan kang tuta ni Romualdez, masakit sa akin yun, sir. Anak ng teteng na yan. Binobola mo si Tito Soto, yung mga galawang ganito. Pambobola to eh. If you go down, everybody goes down. Institutions go down. Kaya nga. Sakit sa akin yun. Kaya favorite kami. May pro kami na sila to. Ay, nako mga tol. Maraming salamat sa inyong lahat ha. At yun lamang muna yung pag-usapan po natin sa naging kaganapan diyan po sa sesyon sa Senado kahapon. At patuloy pong nangyayari yung hearing sa House of Representatives kaugnay po ng budget para sa Office of the Vice President. At ito na po, tunghayan na po natin ang mga katanungan kay Vice President Sara Duterte. Okay, so next question na po, no? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. No? Kindly wind up your... Opo. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tenyo, last question. Opo, last question. Please wind up. Opo. So, napabalita po no na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, no? So mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, no? So sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on-official duty at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari. Madam Chair, last question, Madam President. Yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with the destination? July 2024. Napitsa daw yun. Mr. Chair, from July 2024, a personal trip to Germany. Okay. Then January 2025, July 24. We'll personal start. trip to Japan and so on. Yes, we'll start with July 2024. So, number 1, under the Civil Service Commission rules,
there is no allotted leave for the president and vice president. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the office of the president. All my travels were issued travel authority by the office of the vice president. And this implies that all these trips were approved by the office of the vice president. So from July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number 3, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge ticket. I did not charge per dime for all my travels in the office of the vice president. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for office of the vice president, you can see that there was a zero amount for the vice president. Thank you, ma'am. Madam Chair, Parliamentary inquiry. Chair, just to follow up on the question. So una po, salamat po sa Vice I'm President sorry, for Congressman detailing. Tenyo, that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po yung I'm personal sorry. po ba I'm ang sorry. lahat In the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw ginastos ang Vice Presidente. Parliamentary ang ginastos inquiry. I'm ng sorry. staff? I'm sorry. Thank you. Parliamentary Yes. inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? It's already settled that we'll just giving Mr. two Chair, questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. Wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception the other members to from the- making a Congressman manifestation. Tenyo, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. So I ask the congressman Mr. Chair, may to we withdraw request the for a comment. suspension of Session the... suspended. Hearing suspended. Ayun na, bumabanat na ang mga kakampi ni Vice President Sara Duterte. Parliamentary, ano yung tinatawag nila? Long-time tradition. Wala kayong magagawa kung gustong magtanong ng mga kongresistang iba Ganun lang naman kasimple yun, di ba mga tol? Pagka ginusto nilang magtanong at nag-agree ang majority, magpuproceed yung pagtatanong kahit may tradisyon. Ano ba ang dapat masunod? Tradisyon o regulasyon? Tradisyon o regulasyon? Umiinit na naman ang eksena dito, no? Pero naniniwala ba kayo mga tol na walang gastos ang gobyerno sa mga trip na yan ni Vice President Sara Duterte? Baka sa kanya. Paano yung mga security personnel niya nakasakasama? Siya rin ang sumagot sa mga pamasahe nun. Higit sa lahat yung sahod nun. Ang nagpapasahod nun, taong bayan, di ba? Yung mga naka-detail sa kanya ng mga security. Anyways, ganun talaga. At tingnan natin kung saan patutungo itong hearing na ito. Kung ito po ba ay mauuwi na naman sa pagsagot ni Vice President Sara Duterte ng mga katagang I forgo, ano ba yun? The opportunity to answer the question. Parang ganun yun Di ko na maalala yung mga particular na sinasabi niya Basta ang natatandaan ko lang doon, forgo. Ang daming mga progressive congressman dito. Nandito, si Tino, ano rin ito progresibong kongresista rin to no? Yung katabi niya na si Renico mula sa Kabataan Party List. Tingnan natin Kasi itong nandito sa grupo ng Vice President, si Marcoleta, no? Ayan na, mukhang magre-resume na yung hearing. Shoutout sa inyong lahat mga tol sa 1,200 na manonood natin na natitira. Shoutout sa Hearing is resumed. Madam Chair,
I would like to correct myself. I was informed that I mentioned that the travel authority is approved by the Office of the Vice President. The travel authority is approved by the Office of the President. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. The correction is duly noted. Yes, Madam Chair, may I move that we strike out the word binanatan uttered by Rep. Marcoleta. Wala namang binabanatan. Second. There is a motion to strike off from the record the terminology binabanatan. It has been duly seconded. The motion is carried. Madam Chair, just a 1-minute manifestation on the striking of the record. I have no objection. However, I just want to explain that in the previous debates, in the previous legislatures before us, in the interim Batasang Pambansa, Ito kakampi to. when an assemblyman from the city of Manila was attacking the late president, there was a motion to strike off the record of what he discussed on the floor. The former assemblyman Arturo Tolentino said that if you strike off the record, any sentence or paragraph, it's just the same sentences and you strike it, so you still can read that. So that was clear that I think that the procedure is still the same. The statement of Banatan, i-cross lang yan, but it's still there in the record. Sinabi ko lang yun because that was already clarified many years ago by former assemblyman who became Duly noted, late Senator Kong, Tolentino. this time we will use eraser. Okay? Yes. Thank you. Pero ngayon may video na. Okay, going to the next from the minority leader, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Kabataan Party List. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong security and staff na kasama. Ayan na. Si Vice President. So can we ask po, paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Siya tinatanong siya. Depende sa nature, Madam Vice President. Ayatano. Yes. Kayla. Pinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relative? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Thank you, Madam Chair. Parang kinakabahan itong bata na si Renico. Huwag kang kabahan. Let me Kabahan just Party List nga kayo eh. Please go ahead, ma'am. Look for the slide. Imbis na sagutin, pinepersonal lang nagtanong no? Kakaiba talaga itong si Sara Duterte. Dinadivert niya yung issue. Siya yung tinatanong, parang ang magpapaliwanag pabigla, yung nagtanong. Ay. Ano nang nangyari? Bakit sinong inaantay natin? Bakit wala nang nagsasalita? So, Madam Vice Chair. President, please go ahead. Yes. So we are talking about international travels, as of July 31. So for two travels in Southeast Asia, for the security, it's 474,646.93 pesos. And for the OVP personnel, these are for two trips, 463,733.6. for a total of 938,379.99. For one trip to Australia, for the security, it's 438,383.26. And for the OVP personnel, it's 206,988 for a total of 645,371. For the Middle East and Europe, 3 trip, the total is for the security is 2,922,869.98. And then for the OVP personnel, that's 1,825,329.47 for a total of 4,748,199.45. 4 million. For 3 trips in East Asia, the security budget was 1,141,937, and for the OVP personnel 0
zero because they did not join these trips. And the total is 1,141,937. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Thank you, Madam Vice President. Congresswoman Ko. Mr. Chair, may we request a detailed copy of the report that the Vice President gave in relation po sa spending po ng security and staff for foreign trips abroad. We will request the Office of the Vice President to supply the committee with such a record. Thank you, Madam. Mr. Chair, I'd like to ask another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips na funded po na of this breakdown ng fund na binigay? Luoy na kayo mong naong, sir ba? Kanang. Ano yun? Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. And for the Office of the Vice President personnel, that's 1 ceremonial and diplomatic affairs employee, 1 for MPRD, that is the media relations and public affairs division, and then 1 for as assistant to the Vice President. So those are the approved personnel who joins the Vice President in her trip. So to clarify, Mr. Chair, these personnel in total ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos sa ating mga foreign trip. Madam Chair, not all foreign trips, as I mentioned, Nag-iinit na security ulo ni is always recommended by the Armed Forces of the Philippines, but some trips do not have OVP personnel because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them, and sometimes they are not available. Okay, Congresswoman Ko. Thank you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. She's still the Vice President. Exactly. The reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. With all due respect with my colleague. Mr. Chair, Thank you. just to respond po, this is just a mere question, whether the nature of the trip is personal or business po, or whether it's official. This is a question that I'd like that could be posed, and I hope to post po to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trip. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, those were the trips that the 3 personnel from the Office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Thank you, Madam Vice President. Congresswoman Ko. Thank you, Mr. Chair. Hope satisfies your question. Okay. My next question is in relation po to a line of questioning and in relation to the unqualified opinion that the COA issued to the Office of the Vice President. But after that, 60 days was provided to the Office of the Vice President to issue corrections po to certain errors made. Upon questioning the COA in its budget hearing, nagbigay po sila ng additional details kung saan may nakita daw po kasing 3.8 million pesos worth of equipment not accounted for in the OVP submission.
ito po ay mga errors found in the 2024 annual audit report. Can the Vice President explain this error po, Mr. Chair? Madam Chair, the Office of the Vice President from 2022, 2023, and 2024 received unmodified opinions from the Commission on Audit. And I would like to take this opportunity to thank all my colleagues in the Office of the Vice President for being faithful to transparency and accountability in our office. The reason why we have comments from the Office of the Commission on Audit is because of system and improvement in processes. So these are basically documentations that the Commission on Audit require of transactions. And we have already updated our manual of operations in the OVP to reflect comments from the auditors. Thank you very much, ma'am. And if you can, if possible, if that's not classified, you can give a list to the committee para kami na po magbigay doon sa minority report. The manual of operations, sir. Okay, sir. Let me just discuss this with the executive committee. Kasi pinaghirapan din namin dito, Sir Gawin. Baka kopyahin lang din ng minority. It's your prerogative, Madam Vice President. In relation to that po, Mr. Chair, we would be interested in the report kung ano po yung 3.8 million pesos that required correction po doon sa COA audit report in 2024. Would that be possible po, Mr. Chair? Madam Chair, as I said, all questions about all documents inside the Commission on Audit is best to be directed to the auditors or the representatives of COA in the budget hearing. But with all due respect, to follow up that po, the COA specifically sought correction because po may nakita pong 3.8 million pesos that is not accounted for in the submission by the OVP. So the burden of the submission is actually with the following. So which is why in the exercise of legislative oversight, we would like to be enlightened kung ano po yung error na po ito. And tama po, para maiwasan in the future, a report po on what it is would be appreciated. So ang question ko po is, would that be possible po, Mr. Chair? Madam Chair, usually the Commission on Audit, the auditors review documents, and sometimes they do not see the attachments in the correct submissions. Sometimes the attachments that are required are found in other submissions and reports. And these attachments are required by auditors in every report. That is why right now we already have a checklist. If this is the process, if this is the project, there is a checklist on the attachments because auditors review the documents, and the auditors require the attachment of documents. And sometimes these documents are not attached to a specific report. So what we did, Madam Chair, is create a checklist and improve the system. The personnel from the Office of the Vice President go through the checklist before they submit. Okay. Anything else, Congresswoman Ko? Just to clarify, therefore, dahil po naibigay yung explanation na yon, is the Office of the Vice President explaining that this is the explanation for that 3.8 million necessity for correction? This is the explanation why we have an unmodified opinion. Wala po silang nakitang nawawala. Nawawala po yung papel dahil naka-attach siya sa ibang document. Ang gusto ng COA ay specific yung mga dokumento na ina-attach per submission. In the interest of time, ako na lang mag-volunteer niyan na Congresswoman Ko. Hingin ko sa COA yung detalya ng 3.8. I promise to give it to you. Thank you very much for that response. My next question would be in relation po, we're asking this question po, Mr. Chair, dahil kung may necessity for correction for this 2024 audit report, and then meron pong other audit reports in the past that have found that there are deficiencies and delays, gusto nating hindi na po mangyari siya. Can I ask Mr. Chair, what assurance do the people have na sumusunod na ngayon ang Office of the Vice President sa guidelines on disbursement and other proper fiscal procedures, given that there were reports last year that hindi po ito na sunod po according to procurement guidelines po?
Mr. Chair, again, with all due respect with my colleague, the Sandali. office of the Representative Vice President Sontai, is please wait. on Please wait to modified. be acknowledged. Order, please. You're not acknowledged. Please wait to be acknowledged by the chair. We'll let the Is that the last question, Madam Vice President? we'll let the Madam Vice You have the option President to to respond. respond or not. My apologies, Vice Chair Pepito Alvarez. May I request for an orderly conduct of the hearing for the members to please wait to be acknowledged by the chair before you make a statement. Thank you very much. The floor is now with the Vice President to respond to the question of Representative Go. Yes, Madam Chair, as I said earlier, I don't know if everyone heard it. Every time we receive a comment from an auditor, we update our manual of operations. In order no missing items would be in the next expenditure program. Is that correct? Yes, sir. Thank you very much. Congresswoman Ko, to wind up your Thank you questioning. for that response, Mr. Chair. This will be my last question po. Okay. In relation po doon sa ibang mga items in the budget before, we have taken note that if confidential funds of the Office of the Vice President, according and as revealed to the Good Governance hearings, was dispersed to the security heads or the VP-SPG. May I ask po, no, bakit po dispersed siya to the VP-SPG or the security heads, pero ang nakalagay sa Joint Circular Number 2015-1 issued by DBM and COA that it should be dispersed to the Special Dispersing Officer. Madam Chair, this is the confidential funds is a subject of impeachment proceedings. Is a subject of the articles of impeachment from the House of Representatives, and I would not like to discuss the defense strategy, particularly because prosecutors will come from the House of Representatives. Mr. Chair, my final question. I'm Ito na po sorry. yung last one. I'm Hindi- sorry. hindi na po siya That's part the ng last question. individual. Madam Yes, Chair. I'm po, sorry. Mr. Chair. I'm sorry. That's the last question. Madam Chair, may I be recognized? Yes, Senior Deputy Minority Leader. I move that we terminate the budget hearing on the proposed budget. Second. Second the motion. Budget hearing for the Office of the Vice President is hereby terminated. Thank you very much. Tapos. Thank you very much to Her Excellency, the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, and to all the members of the Committee on Appropriations. Okay lang yun, mga tol. Normal lang naman yun eh. Kasi that is the tradition, ika nga. Wala tayong magagawa doon. Ang mahalaga, may impeachment complaint. Buhay pa naman po yan. Nasa Korte Suprema. In the event na hindi magtagumpay, yung impeachment complaint, meron naman February 6 para muling sampahan po siya. At nakikita nyo nga po, may countdown tayo. 143 days ang natitira para po muli siyang sampahan kung hindi magtatagumpay ito pong motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives sa Korte Suprema. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.